So, welcome back mga kasipag. So, ayan. So, naikabit ko na yung countertop granite at saka yung backflash niya, yung tiles na 30 by 60. Ayan. So, ito. Ito yung nakabit ko. Yung haba nito ay 220 cm. So, hanggang dito lang siya. Ayan. So hanggang dyan. So bali, bumili ako ng tatlong countertop na granite at 220 cm. So kung may magtatanong kung magkano tong granite na to, yung price dito na bili namin sa Wellcome to ay 5,200. So nung bumili ako nung nakarang mga Biyernes yun na deliver. So kinabit ko agad matanghali. So ayan, kinabit ko. At dito yung lababo nila. So bago ko cutting yan eh. So kinabit ko muna. Ayan, ito yung gas range nila sa client. So kinabit ko muna bago ko pinutol, tinabas. Yan. So naging riser natin ito, may riser tayo or sanipa, tawag nito sanipa dito sa gilid. So kung ano yung countertop na granite, so ganun din dito para mag-match siya. Yan, para maganda siya tingnan. Yan, medyo madumi pa to dito kasi nagpipintura pa yung pintor ko. So ayan. So tips lang kung paano ikabit itong riser na ito. Ayan. Ito kasi kung titingnan natin dito sa gilid, ayan. Ayan, makapal to. Ayan, oh. Makapal. So mabigat dito. Ayan. Mabigat. Sobrang bigat niyan. Hindi gaya sa mga tiles. So magaan lang. So mabigat talaga yan. So hindi masyadong sobrang bigat talaga na hindi mo mabuhat. So ayan ha, mga 160 yung haba nito hanggang dito. 160 yung haba. So bakit 160 yan? Kasi yan ang natirang tiles, yung granite namin na pinutol doon sa 60. Dito. So ayan. So 160 yung natira. So kinat ko mga 7 cm. Pati dito, mahaba yan. So may mga technique dyan. Hindi ko na pinakita kung paano ko kinabit ito. Kasi wala naman akong videographer. So ayan, kinabit ko lang yan. Kung hindi ka marunong magkabit nito, paglapat mo dyan, nung ikabit mo yan, talagang magbagsak yan. Kasi mabigat yan eh. Kasi tapos makapal din. So ang diskarte dyan, hindi ko na pinakita sa video dito paano ko ginawa to. Sasabihin ko na lang. So ang ginawa ko dito, nilagyan ko to ng yung lababo dito, yung concrete dito, binaunan ko ng concrete nail na 1.5 media dito. Bali mga 4 hanggang dito. Ayan. Tapos so pag may pako na, lahat pantay na, binarahan ko, pantay na. Tapos ang ginawa ko, yung ulo ng pako, nilagyan ko pala tandaan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng pintura. Ayan ang pintura. Yung solvent base, yung kulay na burnt umber, nilagay ko. So, kahit anong palang tandaan, lagyan yung ulo ng pako. Tapos ilapat nyo sa likod ng granite nito. Pagkatapos, yun na. Tatabasin mo yun o ukangan mo na yung ulo ng pako ay may sabit dito. So ang ginamit ko dito na palaman dito ay heavy duty. ABC na heavy duty tile adhesive. Ayan. Yan, matibay yan. So ang price niyan sa Wilco na is nasa 510, 520 yata. Ito, binili ko. So tile adhesive lang ginamit ko dito. At pinalaman ko sa riser ay tile adhesive. So hindi ko na to tinukuran. Ito walang tukod-tukod na or walang masking tape, wala na. Sinalpak ko yan, wala na. Kasi may ulo nasabit siya sa ulo.
ng concrete nail. Pati ito, tingnan nyo, walang kapak yan. Ayan, diba yan? So ayan. So yun lang mga kasipag. So yun lang ang kung paano ikabit itong riser ito. Kasi kadalasan sa iba natatakot sila magkabit nito kasi mabigat to. Hindi. Kung marunong kanyan magkabit, wag kang matakot. So ayan. Ito yung lababo nila. Ito naman yung granite nila. Yung backplash na tiles 30 by 60. Yung price naman nito sa Wilcon, yung piraso nito is tag 220. Yung isa, mahal din. So ayan. So yun lang mga kasipag. Sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko sa inyo. Sinabi ko lang, hindi ko na pinakita kung paano. Kasi wala akong videographer nga eh. Ayan. So ito na. Tapos magkabinet kami dito sa ilalim. So lagyan ng kabinet. Ayan. Okay. So salamat sa panonood. Salamat sa lahat.